Mga kapuso, sa araw na ito ay 25 taon na ang nakalipas mula na maganap ang itinuturing na pinakamalagim na tinatawag na peacetime maritime disaster sa ating kasaysayan. Mahigit 4,000 ang naitalang patay matapos magsalpukan. Ito pong dalawang barko to, mga kapuso, ayan, ang MV Doña Paz, pampasayarong barko po yan, at ang oil tanker na MT Vector. Alas 6 ng umaga, pasikat pa lang ang araw, ng lisanin ng MV Doña Paz ang daungan na yan ng Tacloban sa Leyte. Alas 7 ng umaga, dumaan yan sa Catbalogan sa Mesamar. Ito po, mga kapuso, at para magsakay ng karagdagang pasahero, bago yan tuluyang bumiyahe, patungo naman sa Maynila. Pero bandang alas 10 ng gabi, sa bandang Daplas Strait sa Mindoro, nangyari ang hindi inaasahan. Hindi na nakarating sa Maynila ang MV Doña Paz mula sa mahigit 4,000 biktima. 108 katawan lamang ang nabawi. At alam nyo, mga kapuso, kung hindi dahil meron pang isang barkong napadaan sa pinangyarihan ng trahedya, malamang hindi rin pinalat ang 26 na nakaligtas. Sa trahedyang kung tawagin ngayon ay ang Titanic ng Asia. Kamusta na nga ba ang mga nakaligtas sa trahedya? Nasa na ba ang kapitan ng barkong sumagip sa kanila? Narito ang report ni Deo Bugawisa. Kumpara sa mahigit 4,000 nasawi, maliit kung tutuusin ng 26 na survivor nang magbanggaan at lumubog ang MV Doña Paz at MT Vector noong December 20, 1987. Pero kung di dahil sa barkong ito at sa kapitan nitong si Melesio Barranco, malamang sa hindi, walang nakaligtas ni isa sa mga pasahero. Papunta kami Manila nung nakita namin sa radar screen yung spot malapit sa isla, no? I thought Kaingin yun. So, pumunta kami roon, we changed course. Nakita namin na ilang tao na pupunta sa barko na nagsiswim. Ang MS Don Claudio ang kauna-unahan at nag-iisang barko na rumisponde sa pangyayari. Mahigit 8 oras matapos ang trahedya, saka pa lamang nakapagpadala ng rescue team ang Philippine Coast Guard. We immediately made rescue, no? We all side nets, vessel side nets, then mga life rings and life savings were thrown overboard para na makuha din nila. Because we have also a doctor on board, so binigyan namin ng first aid. Andiyan ang doktor. Isa sa mga nailigtas si Mang Almario. Mag-80 anyos na pero matalas pa rin ang alaala sa itinuturing na pinakamatinding trahedyang pandagat sa panahon ng kapayapaan. Sigawan ng mga tao, sisigawan, nanay, tatay, ganun. Mayroong nagkasabi, aray. Tapos nung palubog na yung Doña Paz, paglubog na ng Doña Paz, biglang tumahimik ang lahat. Wala akong naririnig na doon ako napaiyak. Sabi ko, Diyos ko, ang daming patay. Isa rin sa mga nailigtas si Gilbert. Kung pwede lang daw sana, matagal na niyang ibinaon sa limot ang malalagim niyang alaala ng trahedya. Pero sa tuwing napapadaan daw siya sa sementeryong ito, kung saan nakalibing kanyang mga ninuno, parang dilubyong bumabahang mga imahe ng araw na napasamang kanyang ina at 2 kapatid sa mga di pinalad makaligtas. Siguro nag-anuhan na lang sila, nagyakapan, gano'n. Inaantay ko nga sa baba, sabi mo, tumalong kayo, talon, sabi. Hindi. Kaya hindi na nakita yung ano nila. 25 taon nang nakalipas, pero hindi pa rin matukoy ng mga otoridad kung kabilang kanyang ina at mga kapatid sa mga namatay. Gaya kasi ng iba pang mga biktima, wala ang kanilang mga pangalan sa manifest o opisyal na listahan ng mga pasahero ng barko. May nagpunta sa amin na porter, nandyan daw yung Doña Paz. Tapos sabi ni nanay na pwede kami makasakay. Sabi ng porter, pwede. Wala lang sa manifesto. Sabi ni nanay, okay lang, sige. Ang malinaw, mahigit 1,000 pasahero lang ang otorisadong isakay ng MV Doña Paz. Pero matapos ang investigasyon ng Board of Marine Inquiry, mahigit 4,000 ang naitalang patay sa trahedya. Batay sa nangyari, marami tayong nilabas ngayong mga regulations, mga patakaran para makasigurado tayong ligtas ngayon yung maritime transportation natin. Para sa maritime safety, pinagkukunan nila ng aral yung nangyari sa MV Doña Paz
At ang nakapanlulumo, ang mga leksyong dapat matutunan sa trahedya, tila nakalimutan na. Sa loob ng mahigit 2 dekada matapos ang tinagurang Asia's Titanic, may 30 kahalintulad pang trahedya ang naitala sa bansa. Dave Bugawisan, Nakatutok, 24 Oras.